Okay po, nung nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang kahalagahan ng sacraments, no? Yung po palang sacraments ay hindi lamang siya isang ordinansa, no? Na ang nakalagay lang po kasi sa ano natin doon sa 1689 ay ordinance. Pero kung pag-aaralan po nating mabuti ang sacraments, ay hindi lamang ito isang ordinansa, kundi ito'y tumutukoy sa mga bagay na may kinalaman sa gospel, no? Isa po sa mga napag-aralan natin ay yung sacrament ay isang essential mark. Ito po ay yung proclamation ng Word of God, no? Kasama ito doon sa mga maintaining marks na kailangan talaga natin para sa isang church na totoo, no? Napakahalaga po ng sakramento dahil hanggang sa pagtatapos ng age ay hindi mawawala ito, no? Hanggang sa pagdating ng ating matatapos lang ito sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Pwedeng mangyaring ang isang iglesia ay maging isang totoong iglesia pero wala yung tinatawag na maintaining marks. Kaya napakahalaga nitong sacrament. At sabi nito, the genuineness of the church will not perpetuate through generations without the maintaining marks. Ano ba yung mga maintaining marks ng isang iglesia? Siyempre kasama yung sacrament, no? At yung pangalawa yung tamang paghahayag ng salita ng ating Panginoon at yung disiplina, no? Napakahalaga po niyan sa church. At kung pag-aaralan pa po natin yung salitang sacrament, hindi lamang ito tumutukoy doon sa pagsasagawa ng mga sakramento tulad ng bautismo at ng Lord's Supper, kundi mayroon pang mayroon pang mga mahahalagang bagay na nasa ilalim nito, nasa loob nito, no? Ano nga ba yung sakrament? Doon sa ibang mga books, mababasa natin yung salitang sacrament nagmula sa salitang sacramentum, no? Sa salitang Latin na sacramentum. Na ang ibig sabihin ito'y isang secret o isang mystery. Okay? Tumatalakay ito doon sa tinatawag nating doon sa isang lawsuit, no? At doon sa lawsuit, magdedeposito yung dalawang partido ng salapi. At kung sino yung matatalo o yung mananalo, no? Yung kanyang dinepositong pera ay maibabalik sa kanya. Pero yung natalo, forfeited na yung kanyang binigay, no? Hindi lamang naging malinaw kasi yung transition nito doon sa tinatawag na sa Christianity, no? Kasi dumating yung panahon na yung salitang sacramentum ay naging tawag dito yung ginamit ito militarily, no? Na yung mga sundalo na yon ay meron silang tinatawag na pledge of allegiance doon sa kanilang pinuno, no? Hanggang sa tumagal yung panahon, ang salitang sacramentum ay tumutukoy na doon sa ano ba yung pledge, yung pagsumpa mo o yung pangako mo ng katapatan doon sa iyong yung kinikilalang Panginoon. Okay? So itong sakramentong pag-aaralan natin ngayon ay itong sakramento ng bautismo kasi dalawa yan, ano? Yung isa ay Lord's Supper, no?
At itong itong bautismo ay siguro tatalakayin ito ng medyo mas malawak ni Brother Mark, no? Sa pag-aaral natin sa distinctives. At ang naging problema lang ko po ngayon kasi sa bautismo ay ang paniniwala ng Baptist kasi ay lubog, no? Lubog. At yung tinatawag nating credo baptism. Ang tatanggap lang ng bautismo ay yung mga sumasampalataya na, no? At ang naging ano ko kasi ngayon, ako ay para sa kaalaman po ng lahat, no? Naging problema po ko po 'yan bago ako matanggap dito sa sa CRC para maging member. Una dahil sa naniniwala ako sa sprinkling as a mode of baptism. At naniniwala rin ako sa pedo baptism, no? Kaya muntik-muntikan nang hindi ako matanggap na maging member kasi nung in-interview ako ni Pastor Nick at ni Pastor Joey, halos muntik na kaming magtalo tungkol diyan, no? Kaya nahinto. Okay? So ang ginawa ko, dahil gusto ko naman talagang makasama kayong lahat, no? Ay nagpaalam ako doon sa aming pastor sa Batangas. At ang sabi naman niya sa akin, kung gusto mo talagang maging member na ka ng church, sundin mo yung patakaran nila. After all, ang paniniwala namin, hindi lamang basta ang mahalaga ay yung sinisignify nung bautismo, no? Not necessarily lubog o yung paglilibing ng Panginoon, kundi yung paglilinis. Anumang mode yan, lubog man yan o sprinkling o pouring, basta ang mahalaga ay pinapakita rito yung sign niya kahit ano pang mode, no? Pero sa pagkakataong ito, dahil tayo ay humahawak sa immersion as a mode of baptism, ay hindi ko po tatalakayin yung tungkol sa aking paniniwala, no? Irerespeto ko po yung ating pananampalataya bilang Baptist tungkol dun sa lubog, no? At so, ang sakrament po ay tumutukoy doon sa mga physical signs ng covenant of grace. Ang isa po sa mga nabanggit ko noon na medyo kinontra nung ating naunang pastor, ano? Na ito'y na ang sacrament o yung baptism, sacrament ng baptism ay sign and seal of the covenant of grace. At yan ay pinatutuhanan naman ng ibang mga kasama nating mga church sa Rebap na ang hindi lamang ito isang ordinansa, ito ay sacrament at ito ay sign and seal of the covenant of grace. Kung maaalala nyo, nung nakaraang sermon ni Pastor Bill, no? Tungkol sa kay Joshua, no? Nabanggit niya yung tungkol sa bautismo na yun ang naging tatak ng pananampalataya na sa panahon natin sa ngayon, no? So naging sacramental ito at dahil sa mandate ni Jesus Christ at sa kanyang promise of grace, no? Kasi pagka mandate lang, walang promise ng grace, ordinansa lang 'yon, no? Pero dahil sa merong promise ng grace, doon pumapasok yung salitang sacrament. Kasi itong baptism ay hindi lamang nagpapahayag ka ng iyong kasalanan, kundi nagpapahayag ka rin ng iyong oath of allegiance
sa Diyos. Okay, siguro po mamaya medyo anuhin natin yan, no? So ang baptism ay sacrament of initiation. Pag sinabi nating initiation, ito yung pagsisimula na ikaw ay magiging isang miyembro na ng isang local church. Baptism of believers in the name of the triune God. Unang-una, yung salitang, yung bautismo na tinatalakay dito sa Matthew 28 verse 19, sabi rito, no? Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, no? Ang unang-unang ipinapakita rito ay yung identification mo. Identification mo sa triune God. Okay? Hindi po pinag-uusapan dito yung kung anong mode, no? Kundi ang ikaw ay ma-identify ka sa ating o sa triune God. Kaya sabi nito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So babautismuhan sila sa pangalan ng triune God. So para ma-identify ka doon sa triune God. Naalala ko yung sinabi sa sermon ni Pastor kanina. Sabi niya, paano na lang kung wala si Kristo, no? Anong pamantayan sa mundo ang susundin mo? Kung naalala niyo 'yon, no? Siyempre, yung pamantayan ng mundo. Kaya nung dumating yung Panginoong Hesus, pinapakilala niya kung ano yung gospel, ano ba ang tamang pag-uugali ng isang tao. At ito yung sa pamamagitan ng mga turo niya, di ba? Ito yung standard ng ating holiness. At hindi lamang yon, kundi merong sinisignify ang bautismo na papasok tayo sa isang panibagong relasyon. At makikita rito yung ating panibagong buhay. So, dito sa Matthew 28 verse 19, may iisang mandate lang po na tinutukoy dito. At ito yung gawing alagad ang lahat ng bansa. Ngayon po, meron tayong 4 na tatalakayin dito tungkol sa bautismo, no? Ito po yung 4, no? Una, sa issue ng mode. Ano ba ang kahulugan ng salitang bautismo? Sino ba yung subject? Sino yung dapat bautismuhan? Pangatlo, sino yung pwede mag-administer ng baptism? At ano ba yung significance? Ano ba yung ginagawa sa atin ng bautismo? Okay. So dito po muna tayo sa issue ng mode. Pag sinabi nating mode, sa paanong pamamaraan ba gagawin yung bautismo? At ano yung kahulugan nito? So yung salitang bautismo ay nanggaling sa salitang baptizo, no? Nang ibig sabihin ay lubog. Meron din tayong ginagamit na sa ibang mga talata na salitang rantizo, bapto nang ibig sabihin ay, o yung rantizo ay sprinkling, bapto to dip, no? Isawsaw, lubog. Pangatlo yung meron din ginagamit na ekeyo, yun nga ang ibig sabihin ng salitang teka, hanapin ko rito yung okay. O yun, yung salitang ekeyo, pouring, at yung kriyo for anointing. Although ang ginamit sa ating Panginoong Hesus ay anointing, pero hindi naman ginamit ito yung salitang kriyo, no? So, ang bagong tipan ay halos ito yung ginagamit na salita para sa isang sacramental act. Ang pinapakita roon sa maraming mga talata ng Biblia na ang paglubog ay laging ginagamit sa sakramentong ito, no? Napakaraming napakaraming mga talata sa Biblia na kuminsan hindi naman tumutukoy sa salita, wala namang sacramental significance,
Pero ginamit yung salitang lubog o baptizo. Halimbawa, nung ah noong sino ba yung hari sa Old Testament? Ay, yung yung parang general. Yung Naaman, no? Na siya inutusang lumubog yata ng 7 beses para mapagaling yung kanyang ketong, no? At doon sa Romans chapter 6, ginamit doon yung salitang baptizo. Sa Galatians chapter 3, kung di ako nagkakamali, yung salitang ibinihis si Jesus Christ, ginamit din yung salitang baptizo. At ang hindi lang masyadong naipakitang doon sa John chapter 2 na nagbabautismo yung mga alagad ni Juan at yung iba pang mga iba pang mga iba pang mga alagad, no? Yung alagad ng ating Panginoong Hesus na ang pinag-uusapan doon ay purification. Pero generally, yung salitang baptism ay ginamit para ipakita yung salitang lubog. So baptism, sabi rito, ay is a term of mode and not just of result. Hindi lamang resulta yung pinag-uusapan sa salitang bautismo, kundi yung mode talaga, no? Sabi nga ni Pastor Romel, kung halimbawa inutusan kanyang maligo ka o maghugas ka, no? Resulta yung pinag-uusapan doon. Pero sa kung paanong paraan ka maghuhugas o maglilinis, ay kailangan pakita mo sa pamamagitan ng sa paanong paraan, no? O pwedeng gumamit ka ng tabo, o pwedeng ilubog mo yung kamay mo, no? At by the way, yung salitang ilubog mo yung kamay mo, yung mga naguhugas doon sa basin, no? Pagpasok doon sa templo, ay nilulubog nila yung kanilang mga kamay, no? Sa kanilang paghuhugas. At ang ginamit doon ay yung bapto, no? Kasi hindi naman yung buong katawan yung kanilang, kundi sinausaw lang nila yung kanilang kamay doon, nilubog nila, at sila'y naguhugas doon. Nung si Jesus Christ ay sinabi niya kung yung pagsawsaw niya pagsawsaw niyang kasabay nung tinapay, ang ginamit doon ay bapto, no? Isinawsaw niya yung tinapay at walang sacramental significance yun. So yung salitang baptizo ay yung mode ang pinag-uusapan pagdating doon sa baptism, no? Okay? At ang importance nito ay hindi lamang ito yung tungkol sa simbolismo, kundi yung kahulugan mismo ng salitang baptizo. Nang ibig sabihin nga ay lubog. At siyempre maraming simbolismo ito, no? Na makikita tayo sa Biblia at bakit sinasagawa itong bautismo. Even as a covenant sign, immersion points to Jesus' death and resurrection. Okay, sabi rito, ang bautismo ay tumutukoy sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon, sabi rito sa Romans chapter 6. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Now, kung babasahin natin mabuti itong chapter 6 ng Romans mula doon sa una hanggang sa mga sumusunod pang mga talata, ang naging question kasi rito ay yung paglakad mo sa panibagong buhay, yung newness of life, no? Ang newness of life ay hindi makikita sa gaya ng binanggit kanina sa sermon. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga pagsunod mo sa mga alituntunin ng mundo. Bagamat mayroong mga bagay na makakapagpabuti sa iyo, no? Sa mga pagsunod mo sa mundo. Pero pag pinag-usapan natin yung buhay na makakarating ka sa
kalwalhatian ng Diyos, ito yung ito yung pag-ugnayan mo sa ating Panginoong Hesus at yung pakikiisa mo sa Kanya. Okay? Kasi pagka sumunod ka sa takbo ng mundo, yung kabutihang ipinapakita ng mundo, pero wala naman itong eternal na pupuntahan na maganda. Wala rin, no? Maliban na lang kung ikaw ay kaugnay at na-identify ka sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung titignan natin itong mabuti, dahil tayo nga ay united sa ating Panginoong Hesus, tayo ay identified sa Kanya, ay kung ano yung nangyari sa Kanya, yun din yung nangyari sa atin. Kaya sabi rito, basahin ko na po yung simula sa Romans chapter 6. Kasi ito po yung tanong ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Kasi yun po yung tanong, no? Magpapatuloy pa ba tayo? Kasi nga pag binasa natin yung mga naunang chapter, merong yung parang mga tanong na total sasagana naman ng biyaya, di magkakasala na lang ako. Kasi mas lalong sumasagana ang biyaya habang sumasagana ang kasalanan. Hindi kasi ganoon ang idea ng bagong buhay, no? Kaya pinaliwanag ni Pablo kung ano yung kahalagahan ng united ka kay Christ at identified ka sa Kanya, no? Kaya sabi rito, wag nawang mangyari tayo yung mga patay na sa pagkakasala, no? So nangangailangan ito ng kamatayan at ng pagkabuhay na mag-uli. Kaya sabi rito, sa verse 3, tayong lahat, hindi pa ganin yun nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. So, nung si Jesus Christ ay nabuhay maguli, naiwan na yung ating mga kasalanan, at sa ating panibagong buhay bilang kalakip ng ating Panginoon, makakalakad tayo sa panibagong buhay. At siyempre, ito yung inilalarawan ng bautismo. Okay? So yun po, no? Kaya hindi lamang ito tungkol sa mode, kundi yung sinisimbolize nito, no? Okay. Pangalawa, with Jesus as an example, his baptism was clearly by immersion. Ayan. Sabi sa Mark chapter 1 verse 9, sila'y umahon sa tubig na ang pakahulugan ay lumubog sila. Okay? At ang paniniwala ay ito, maraming mga talata rin sa Biblia na binabanggit na ang ating Panginoon ay may kasamang lumusong sa tubig at umahon sila ron, no? Kaya nagpapakita ito ng immersion. May question po ba ron? Palagay ko, wala naman tayong kasi tinatanggap natin lahat yung salitang immersion, no? At bukod doon, maraming mga sinisimbolize itong immersion. Ito nga yung isa sa mga binanggit natin, yung united tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus at united din tayo sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, sino naman yung pwedeng bautismuhan? Okay? Sino yung pwedeng tumanggap ng bautismo? Okay. Sabi rito, Reformed Pedo Baptist use analogy of circumcision, children included. Okay, bibigyan ko po ng kaunting paliwanag itong pedo baptism, no?
Ang pedobaptism po ay may paniniwala sila na yung circumcision sa Old Testament ay kung paanong ito ay pumapasok ka sa Commonwealth ng Israel, kailangan kang bautismuhan para makasama ka sa Commonwealth ng Israel, at kasama nga ron yung mga bata inutos kay Abraham ng Diyos na lahat ng mga nasa sangbahayan mo ay tutuliin sila, no, mga lalaki. At para makilala sila bilang isang nasasakupan ni Abraham. So, yun po yung kanilang analogy. At pagdating dito sa New Testament, ikaw ay magiging miyembro ng iglesia pag ikaw ay nabautismuhan na. Ngayon, bakit kasama yung bakit doon sa pedobaptism inaano nila yung bata, no? Kasi tinuturing nila yung isang ama ng tahanan na isang mananampalataya, siya yung head ng family, at ayon doon sa Acts chapter 2, sabi ron, mangagsisi kayo, no? At mangagbautismo kayo sa inyong mga kasalanan. Mangagsisi kayo at mangagbautismo kayo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak. So yun ang ginagamit nila, no? Kaya yung mga bata ay binabautismuhan din nila. Okay? Yun po ay ayon doon sa naniniwala sa pedobaptism. So yun ang analogy nila, no? Kung paanong isinama yung batang lalaki sa Old Testament para tuliin, gayon din sa New Testament kasama yung bata sa babautismuhan. Kung yung ang magulang ay Christian din. Okay? Sa Old Covenant ay by generation. Okay? Pero sa New Covenant naman ay regeneration. So yan ang paniniwala, no? Kasi noong panahon ni Abraham ay siya bilang isang tinawag ng Diyos, bilang nakipag-covenant ang Diyos sa kanya. So lahat ng kanyang nasasakupan, lahat ng mga lalaki ron ay tutuliin din kasi yun ay covenant. So sa New Covenant, kailangan mo nang ma-regenerate ka para makasama ka sa bautismo. Sabi rito sa Jeremiah chapter 31 verse 31, narito, mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Nang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila. Sabi ng Panginoon, kung dito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. So dito'y pinakita yung pangako ng Panginoong Hesus na yung kautusan na yon ay hindi ay isusulat na sa kanilang puso, no? At okay. So dito sa New Covenant ay regeneration, no? Kaya naniniwala tayo na kailangang mag-manifest muna ang faith doon sa isang tao, malaman niya yung gospel, makilala niya, maano niya yung gospel, marinig niya yung gospel, at ipamuhay niya yung gospel, at meron siyang pagsisisi sa mga kasalanan, at sa ganon magiging karapat-dapat na siya sa bautismo. So ang subject ng baptism must be a gospel believer recognized by the church.
So kailangan siya ay gospel believer. Kaya ang ginagawa natin ay inaano muna natin sila, no? Yung dumadaan muna sila sa masusing Bible study, di ba? Kailangan nilang matiyak natin na itong mga kapatid nating ito na nakakarinig ng salita ng Diyos ay matiyak natin na sila ay talagang merong pagkilala sa salita ng Diyos, may pananampalataya talaga sila, at makikita natin yung consistency ng kanilang pananampalataya. So dahil dito ay pwede na silang tumanggap ng bautismo. Kailangan sila ay gospel believer. So the New Testament sustains faith baptism sequence. Yun, nasa Great Commission. Alam mo, nagtalo kami ng aking anak dito, pagdating dito. Kailangan kasi faith in repentance. Laging kaugnay ng bautismo yan, no? Kaya ito ay by regeneration. Hindi katulad sa Old Testament na wala namang faith in repentance, no? Paliban lang doon kay Abraham kasi may edad na siya. Pero sa yung mga bata ron, wala namang faith in repentance yun, sabi niya. So dito ay laging binabanggit dito sa Acts, no, makikita natin sa book ng Acts, kailangan munang merong pagpapahayag ng kanilang pananampalataya bago sila makasama sa isang iglesia sa pamamagitan ng bautismo. Tingnan po natin dito sa Acts chapter 2 verse 41. Ito, no? Ito nga sabi rito, yun ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Sa Acts 8:36, at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso at mangyayari, at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At pinag-utos niyang itigil ang karo at sila ay kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. So makita natin dito na merong faith muna, no? Nagpahayag ng pananampalataya yung bating at siya ay binautismuhan. Sa Acts chapter 10 verse 47. Okay. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. At inutusan niya sila na magbautismo sa pangalan ni Jesucristo na magkagayon kanilang ipinamanhik sa kanya na natirang mga ilang araw. So dito po ay itong mga meron ng pananampalataya, no? Ang tumanggap ng bautismo. Sa Acts chapter 16, ganun din. Ito yung mga sila ay nasa kulungan, no? At sabi rito, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sangbahayan. So, makikita natin dito sa mga talatang ito na mayroong faith muna, no? Para makatanggap sila ng bautismo. Covenant baptism is administered to every individual regenerate. Yan. Sa bawat mananampalatayang regenerate. Okay, hindi pala rito sa... Tignan po natin sa Acts chapter 2, verse 38. Okay, sabi rito ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
So dito makikita natin yung salitang pagsisisi, no? At magbautismo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So kailangan talaga natin yung repentance and faith bago yung bautismo. So ang konklusyon ay once gospel standing has primacy to baptism for church membership. Laging nauuna yung paniniwala natin sa gospel bago tayo mabautismuhan. Kaya kailangan talaga nating maging medyo mahigpit, lalong-lalo na pagdating dito sa bautismo dahil tinitiyak natin, gusto nating matiyak na ang isang taong babautismuhan ay alam niya yung kanyang pananampalataya, no? Alam niya dapat yung kanyang doktrina pagdating dito sa lalong-lalo na sa kaligtasan at doon sa siyempre yung paniniwala tungkol sa Diyos. Pangatlo po, sino naman yung pwedeng mag-administer ng baptism? Pastor lang po ba ang pwedeng mag-administer ng baptism? Paano kung walang pastor? Naalala ko nung nasa Katoliko, ang issue rito yung pagbabautismo ng isang taong kamamatay lang, no? Pero hindi pa siya namamatay, naghihingalo pa lang, at hindi siya makapagsalita, no? Hindi siya nabautismuhan. Ang paniniwala rito ng mga Katolik, para makarating ka ng purgatorio o bago ka makarating ng langit, kailangan mabautismuhan ka. Kasi sa pamamagitan ng bautismo ay dumarating yung biyaya. Yung akto ng pagbabautismo, doon darating yung biyaya. Kaya kahit nawala yung pari o kahit na ordinaryong tao, pwedeng magbautismo ron sa pwedeng magbautismo sa naghihingalo. Kahit na yung batang wala pang malay, no? Pwede nilang bautismohan yon. Kaya kahit na walang pari, pwedeng magbautismo ron. Sasabihin nila, sa ngalan ng ating Panginoong, sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, Ama, Anak at ng Espiritu Santo, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ganon, no? So, meron na silang assurance na makapunta ng purgatorio o ng langit. Okay? So, doon sa kanila ay pwedeng kahit sino, no? Sa atin kaya, pwedeng kahit sino? Okay. So, meron ditong dalawang extremes na pwede nating i-avoid, no? Only a minister. So, ibig sabihin, hindi lang minister yung pwedeng magbautismo, no? Anybody may baptize. Only a minister, no? Sabi rito. And anybody may baptize. Yon, no? So, yung ito yung mga dalawang bagay na dapat nating i-avoid. Hindi tama yung paniniwala na yung minister lang ang pwedeng mag-baptize. At hindi rin naman pwedeng kahit sino ay mag-administer ng baptism, no? Sabi rito, baptism being a church sacrament is administered by the church through its duly recognized leader, usually an officer of the church or a male leader. Kung babalikan natin yung binasa natin kanina sa Acts, si Felipe ay hindi naman pastor. Hindi rin siya elder, isa siyang deacon. Okay? At siya yung nag-administer ng bautismo doon sa bating. O kaya kahit dito sa loob ng church, kung halimbawa wala yung isang pastor, yung kinikilalang leader din o male leader ng church ay pwede ring magbautismo. Okay? Okay, conclusion. The validity of baptism does not rest on the individual baptizing,
but on the gospel standing of the baptizing church. So wala ang validity nito ay wala doon sa nagbabautismo. O hindi, wala sa pastor, o wala rin sa wala rin doon sa deacon o kung sino mga male elder ng kundi doon sa paniniwala o sa gospel standing ng isang iglesia. At syempre, yung gospel standing ng isang iglesia, yun yung naituro doon sa taong babautismuhan. So, in-administer yung baptism doon sa isang taong tatanggap ng bautismo dahil ipinapahayag niya yung kanyang paniniwala, publicly sa mga kasama niya sa pananampalataya. So dito, sabi rito sa Ephesians 4 verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So kailangan natin ang bago magbigay o mag-administer ng bautismo sa isang tao, ay kailangan nating matiyak kung ano yung kanyang gospel standing. Pangapat po, yung issue ng significance. What does baptism do? Ano ba talaga ang significance ng bautismo? Ito po yung isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat malaman natin, tungkol sa salitang bautismo. Ang pinakatanong talaga rito ay ano yung essential thing in the symbolism of baptism? Ano ba talaga ang sinisimbolize ng bautismo? Kasi dalawang part yan sa part ng binabautismuhan at sa part ng Diyos na nag-utos kung bakit kailangang bautismuhan ng isang tao. So, ito po, ang baptismal regeneration ay unevangelical. Na ang paniniwala ng Roman Catholic dito ay mare-regenerate lang ang isang tao, maboborn again lang, pag siya'y tumanggap ng bautismo. Pag in-administer mo sa kanya yung bautismo. Ang ginagamit nilang talata ay yung John chapter 3. Okay? Sabi ron, unless a man be born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. Ang problema lang doon sa talatang yun na ginagamit nila, wala naman yung salitang bautismo ron. At hindi yun tumutukoy talaga sa bautismo, yung talatang yun. So, ang baptismal regeneration ay hindi natin itinuturo dahil hindi yun ang tamang interpretation pagdating doon sa bautismo. Kasi ang bautismo ay hindi tumutukoy, ay hindi ito nagbibigay ng regeneration sa isang tao. Kundi ito'y naglalarawan lang nung nangyari sa isang tao habang siya ay binabautismuhan. Baptism is a sacrament of union with Christ's death and resurrection. Ito, binasa na po natin kanina sa Romans chapter 4, na ito ay union natin o pakikipagkaisa sa kamatayan at sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang kamatayan ay nagsimula sa cross. Hindi naman doon sa loob ng tomb, di ba? Doon nagsimula ang kanyang kamatayan. So ang union natin sa kanya ay sa cross. Ako'y napakong kasama ni Kristo, sabi ron sa Galatians chapter 2. At yung resurrection niya. Okay? So, ang baptism ay union with Christ's death and resurrection. So, marami pa pong sinisignify ang baptism. Hindi lamang yung death and resurrection of Jesus Christ. Marami pa, yung regeneration din. Okay? Nung si Abraham ay
tumanggap ng seal ng pagtutuli, hindi lamang dahil sa siya ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Kasi naniniwala tayo na may regeneration nangyari sa kanya bago yung kanyang pananampalataya. Di ba? Okay. Simbolo ito ng sinisignify nito yung paglilinis ng ating mga kasalanan. No? Sinisignify din ito yung ating bagong relasyon sa ating Panginoong Hesus. For an unchurched believer, okay, it is entry into the local church. O doon pa sa mga taong kasama na natin sa iglesia, pero hindi pa nababautismuhan, ito ay ang pagpasok natin sa loob ng isang iglesia para maging member tayo ng isang iglesia. No? Yan ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. So, tumanggap sila ng bautismo at naparagdag sila doon sa iglesia. For church members, they accept the baptized into fellowship. At tayo namang kasama na sa iglesia, tinatanggap natin yung mga binabautismuhan para maging miyembro ng iglesia at dito ay tinuturuan sila para ma-refresh sila doon sa gospel at dito ay makakarinig sila ng mga pagtuturo, no? Mga sermon para sila ay mapalakas sa pamamagitan ng pakikinig ng gospel. So ang konklusyon ay ang bautismo ay kailangan hindi para tayo maligtas kundi para doon sa mga taong naligtas na. Doon sa chapter 2 ng Acts verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. So ang challenge po natin, make your fellowship active in Christian sympathy and hindi pala to, no? Naku, nakalimutan kong palitan yung challenge. Pero ang ano lang po natin, importante ang bautismo, no? Hindi ko mo tayo ay ligtas na, hindi naman pala kailangan sa kaligtasan ng bautismo eh. Hindi na lang ako magpapabautismo, no? Kailangan po 'yon, no? Unang-una, bakit? Ito dagdag na lang po, no? Wala rito sa pinag-aralan natin. Ito po ay may kinalaman do sa sermon ni Pastor Bill nung nakaraang linggo. Kasi nag-usap kami ni Pastor Bill tungkol dito sa ang totoo niyan na-overwhelm ako doon sa kanyang sermon, no? Kung naalala niyo si Rahab, di ba, nakipagkasundo siya doon sa spy na itali yung cord, yung scarlet cord doon sa bintana. Na pag nakita ng mga Israel yung cord na yon, lalagpasan nila yung na yon. At dapat ando doon sa loob ng bahay na yon, yung sangbahayan ni Rahab. Pero ang ginawa naman ni Rahab, talagang sinunod niya yung naitali yung scarlet cord na yon, no? Para makatiyak siya na yung pangako ng dalawang spy ay makakaano sa kanya, maibibigay sa kanya, tuto pa rin ng mga spy. Ngayon po dito sa bautismo, kuminsan po ay hindi ito nabibigyang diin sa loob ng church, no? Kaya ang dahilan kung bakit yung isang tatanggap ng bautismo ay laging nag-aalangan para tanggapin yung bautismo. Doon po sa covenant ng baptism, ikaw bilang isang mananampalataya ay pinapahayag mo ang iyong kasalanan,
pinapahayag mo na ikaw ay nilinis na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Ang ginagawa po kasi natin, para sumumpa tayo sa Diyos na tayo ay susunod sa Kanya at sa iglesia, no? Sumusulat tayo, di ba? Sumusulat tayo, pinapakita natin na tayo nakikipag-covenant sa church. Di ba? Lahat tayo ginawa yon. Pero formality yon, formality na lang yon. Ang isang paraan ng pagsumpa natin na tayo ay susunod sa, kasi pledge of allegiance nga, no? Ay sa akto ng tayo ay nagpapabautismo. Habang nagpapabautismo po tayo, sumusumpa na po tayo sa Panginoon na tayo ay susunod sa Kanya, na ang ating allegiance ay nasa Kanya, na tayo ay magpapasakop sa Kanya bilang ating Panginoon. Yun po yung talagang sumpa natin sa Diyos, na tayo ay susunod sa Kanya. Okay? Yun po ay sa part natin. Ngayon sa part naman ng Diyos, ano ba yung part niya? Sa bautismo na ito, kaya nga sabi rin sa Romans chapter 4, seal, no? Yung pagtutuli ni Abraham ay tatak ng pananampalataya. Sa part naman ng Diyos, ikaw na bilang isang tumatanggap ng bautismo, isinisil ng Diyos sa'yo na ikaw ay nakakatiyak na yung blessing ng salvation ay ibibigay niya sa'yo. No? So, paano mo tatanggapin ang blessing ng salvation kung hindi mo naman tinatanggap yung seal na yun? Okay? Kaya sa part ng Diyos, tinitiyak niya na ikaw bilang isang sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng Kanyang blessing. Sisiguruhin niya yun. No? At ang Diyos pagka sumumpa siya, hindi niya tinatalikuran yun, hindi siya nagbabago. No? Pag nalaman ng isang Kristiyano yon na ito pala sumusumpa pala ang Diyos, no? Sumusumpa pala ang Diyos na pag binautismuhan ako, yung lahat ng promise ng blessing ng salvation, ibibigay niya sa akin. No? So ang isang taong hindi pa nakakaalam ng ganong pangako ng Diyos, mag-aalangan nga yun na siya ay magpabautismo. Kasi part lang niya yung inaano niya, di ba? Part lang niya yung sinasabi niya na susunod talaga siya sa Diyos. Pero kung malalaman natin na ang Diyos pala, sinisil niya, tinatatak niya sa atin na tayo ay tatanggap ng lahat ng blessing ng salvation, pinapangako niya yun, magpapabautismo ka. Okay? Ano sabi sa Romans chapter 4? Romans chapter 4. Tingnan po natin, no? At dito po tayo magtatapos, no? Sabi rin sa verse 11, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, isang tatak ng katwiran ng pananampalataya, no? Ang Diyos ang nagtatatak nito sa atin, na nasa Kanya samantalang siya ay nasa di pagtutuli, upang siya ay maging ama ng lahat ng mga nagsasampalataya, bagamat sila ay nasa di pagtutuli. So ibig sabihin, ina-assure ng Diyos na ikaw talaga ay righteous. At dahil ikaw ay righteous, lahat ng Kanyang promise, tutuparin niya sa iyo. No? At ito yung saksi ito yung katibayan ng Kanyang pangako. Yung bautismo. Okay po? So kung alam ng tao yun, magpapabautismo siya. No? Kaya kung hindi ka magpapabautismo, wala tayong assurance na ikaw ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos. Kasi ayaw mong tanggapin yung Kanyang seal. No? So, paano ito naging means of grace? Dahil sa kasama doon yung pangako ng Diyos. No? Hindi lamang dahil sa tumanggap tayo ng
tayo ay sumumpa sa Diyos, kundi siya ay means of grace dahil sa siya ay isinama ng Diyos, nilakip ng Diyos yung kanyang pangako doon sa bautismo. So, time na po, no? At hindi na po ako mag-ano ron masyado dahil ayokong ma-preempt yung pagtuturo ni Brother Mark tungkol doon sa bautismo, no? Doon nyo na lang po itanong yung marami pang mga katanungan. So tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-aaral na ito. Nawa o Diyos ay patuloy naming sundin ang kalooban mo, lalo na sa mga bagay na ito, Panginoon. Dahil inilagay mo, Panginoon, ang sakramento bilang isang tatak ng isang tunay na iglesia. Tulungan mo kaming matupad ang mga bagay na ito, Panginoon. Kayaan mong mapanatili, Panginoon, ang ang sakramentong ito para sa pagpapatuloy ng iyong mahal na iglesia, Panginoon. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Dinadalangin na rin po namin, Panginoon, ang aming pagsasalusaluhang pagkain sa mga sandaling ito, O Diyos. Basbasan mo ito, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, at kalusugan sa pamamagitan nito. At maraming salamat sa araw-araw na pagpo-provide mo, Panginoon, ng mga bagay nito. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Amen.